Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa video na ito, kilalanin natin si Makmak, isang estudyante sa Maynila, at ang misteryosong dalaga na nagdala ng kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Sino nga ba si Cecilia at bakit tila siya lang ang nakakakita sa kanya? Samahan niyo ako at tuklasin ng mga nakakakilabot na sikreto sa likod ng ang kakaibang dalaga. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Makmak. Maraming salamat sa inyong oras at interes na pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna. Dito ako lumaki at nag-aral hanggang sa makapagtapos ng high school. Ngayon, estudyante ako sa isang universidad sa Maynila. Mahirap ang buhay probinsya pero mas mahirap ang buhay sa syudad. Dito ko nakilala ang mga bagong kaibigan at mga bagong karanasan. Isa sa mga di ko malilimutang karanasan ay ang pagkakakilala ko kay Cecilia, isang misteryosong dalaga na nagdala ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Isang maaliwalas na hapon sa universidad habang abala ang mga estudyante sa kani-kanilang mga gawain, naglalakad ako patungo sa aming silid-aralan. Ang mga puno sa paligid ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga ibon ay masayang nag-aawitan. Pagdating ko sa silid-aralan, napansin ko ang isang bagong mukha sa aming klase. Isang dalaga na pumapasok tuwing alas 12:30 ng hapon, 3.5 minuto huli. Ang kanyang pangalan ay Cecilia. Sino kaya siya? Bulong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan si Cecilia na nagpapalabo sa hangin sa paligid niya. Ang oras ay humihinto. Nagiging kulay abo ang paligid at nawawalan ng sigla ang lahat. Maliban sa akin na nananatiling may malay. Napansin ko ang kakaibang aura ni Cecilia na para bang hindi siya parte ng mundong ito. Hindi ko maiwasang mapaisip kung anong uri siya ng nilalang. Habang nagtataka ako sa kakaibang pangyayaring ito, hindi ko maiwasang mapansin ang malamlam na tingin ni Cecilia na may itinatagong lihim. Nagsisimula akong magtanong sa aking sarili kung ano ang tunay na pagkatao ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, nasanay na ako sa kakaibang presensya ni Cecilia. Ang mga kakaibang pangyayari ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Sinubukan kong magtanong sa aking mga kaklase tungkol kay Cecilia, ngunit wala silang maalala tungkol sa kanya. Sino si Cecilia? Tanong ko kay Jomar, isa sa aking mga kaklase. Wala akong kilalang Cecilia, sagot ni Jomar na may halong pagtataka. Sa bawat tanong ko, mas lalo akong naguguluhan. Paano nangyari na ako lang ang nakakakita kay Cecilia? Bakit parang ako lang ang may alaala sa kanya? Ang mga sagot ng aking mga kaklase ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Sa unang pagkakataon, napansin ako ni Cecilia. Ang malamlam na mga mata nito ay tumagos sa aking kaluluwa at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging misteryoso si Cecilia para sa akin. Hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit ako lamang ang nakakaalala at nakakakita kay Cecilia. Isang araw, nagpasya akong harapin na ang sitwasyon. Tumayo ako habang papasok si Cecilia sa aming silid-aralan. Kinakabahan ako, pero kailangan kong malaman ang totoo. Nang makita ako ni Cecilia, nakaramdam ako ng matinding takot at kawalang pag-asa. Ang mga mata niya nag-aapoy sa galit at ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding pighati sa akin. Sa bawat hakbang niya papalapit, bumibigat ang hangin sa paligid. May puwersang nagpipigil sa akin na umalis o magsalita. Sino ka ba talaga? Tanong ko na nanginginig ang boses. Bakit ikaw lang ang nakakaalala sa akin? Sagot ni Cecilia na may halong lungkot at galit. Sinubukan kong tumakas ngunit labis ang negatibong emosyon na aking nadama. Ang bawat hakbang ko ay mas mabigat kaysa sa nauna at ang paghinga ko ay naging mabigat. Hindi ko maintindihan kung bakit ako'y nababalot ng kadiliman. Sa bawat hakbang ko palayo kay Cecilia, lalo akong nalulunod sa pighati at kawalang pag-asa.
Unti-unti, hindi na ako napapansin ng iba, hindi na ako kinakausap o naaalala ng aking mga kaklase. Habang si Cecilia ay nagiging mas totoo at katulad ng isang normal na tao sa bawat pagkikita namin, ako naman ay unti-unting naglalaho. Bakit hindi na ako pinapansin ng mga kaklase ko? Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin sa salamin. Ano ang nangyayari sa akin? Sa huli, hindi na binabanggit ang aking pangalan sa pagtawag ng attendance. Sinubukan kong makipag-usap kay Jomar pero tila hindi niya ako naririnig. Parang naging hangin ako sa mata ng aking mga kaklase. Nakaramdam ako ng matinding lungkot habang nakikita kong mas nagiging bahagi ng klase si Cecilia habang ako naman ay nawawala. Sino si Makmak? Tanong ng isa sa aking mga kaklase habang nag-uusap sila sa kantin. Habang naglalakad ako sa universidad, nararamdaman ko ang unti-unting pagkawala ng aking pagkakakilanlan. Ang bawat hakbang ko ay nagiging mas malamlam at walang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malabo ang aking mga alaala. Ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng aking pagkatao. Parang nawawala na ako sa mundong ito. Iniwan ko ang silid-aralan at natuklasan kong nagiging malamlam na figura na ako, katulad ni Cecilia. Ang pag-iral ko ay unti-unting napapalitan ni Cecilia. Nakikita ko na siya ngayon ay itinuturing na normal na tao at tinatanggap ng mga kaibigan at kasamahan sa kwarto ko. Ang bait talaga ni Cecilia, sabi ng isa sa aking mga kaklase. Parang pinipitik ang puso ko sa bawat salita. Naging anino na lang ng aking dating sarili, puno ng galit at kawalang pag-asa. Hindi ko na alam kung sino ako, bulong ko sa sarili ko habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng universidad. Ang bawat hakbang ko ay nagiging mas malamlam at walang buhay. Nagpa siya akong bumisita sa ibang lugar, ang auditorium ng universidad. Pagpasok ko, nagdulot ako ng katahimikan na dati kong naranasan. Lahat ng tao sa loob ay huminto. Napansin ko si Shirley, isang estudyanteng hindi ganap na naapektuhan tulad ng iba. Nakangiti ako ng nakakatakot, naunawaan kong ako na ngayon ang nilalang na dati kong kinatatakutan. Ikaw ang susunod, bulong ko kay Shirley. Ang kwento ay nagtatapos sa pahiwatig na ang siklo ng kawalang pag-asa at pagbabagong anyo ay magpapatuloy kay Shirley na posibleng maging susunod na kaluluwang pinahihirapan. Mga kaibigan, ang kwento ni Makmak ay nagpapaalala sa atin na ang mga misteryo ng buhay ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka si Cecilia na ang sunod na makasalubong nyo.